Hello mga ka-KBS Grade 6 TV channel! Sali na at makinood kasama namin! Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe upang hindi mahuli sa araw-araw na araling aming ibabahagi! Magandang umaga mga bata! Teacher Melody. Kamusta? Teacher Melody. Namiss ko kayo! Namiss niyo din ba si Teacher Melody? Teacher Melody. Teacher Melody. Salamat! Miss you more! Oras na naman para sa araling panlipunan! Ako'y nagagalak pagkat alam kong hinihintay ninyo ang araw-araw na pagsasama natin para sa isang kapanabik na talakayan sa Araling Panlipunan 6. Noong Lunes, tinalakay natin ang panunungkulan ni Pangulong Diosdado Macapagal na binansagang tao ng masa. Isa na namang dating Pangulo ng Pilipinas ang pag-aaralan natin. Aalamin natin kung anong mga pangyayari ang naganap at nagawa nila sa kanilang panunungkulan bilang Pangulo. Ngunit bago yan, maglaro muna tayo ng hulaan ng jumbled words. May ipapakita akong mga letra na kailangan ninyong buuin. Upang madali ninyong mahulaan ang salita, ako ay magbibigay ng clue. Sa mga salitang mabubuo natin, malalaman ninyo kung sinong Pangulo ang bida sa araw ng talakayang ito. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Kung ganon, mag-umpisa na tayo. Narito ang unang salita na kailangang buuin. Ito ang clue. Ang ibig sabihin ng salitang ito ay alituntuning pang-asal na nag-uutos o nagbabawal sa isang natukoy na gawain na may karampatang kaparusahan. Anong salita ito? 3, 2, 1, 0. Ang tamang sagot ay batas. Very good mga bata. Mahusay! Ito ang pangalawang salita. Ano ito? Ito ay apelyido ng sikat na politiko na si Senador Bongbong. Ano ang iyong sagot? 3, 2, 1, 0. Tamang sagot ay Marcos. Very good. Nakuha mo na naman. Ito ang pangatlong salita. Pag lumabas ka ngayon ng bahay at balak mong mamasyal, nasa mga lansangan sila. Pahihintuin ka at tatanungin ng mga bagay-bagay upang makaiwas sa COVID-19. Kung hindi nila nagustuhan ng sagot mo, pauuwiin ka o dadakpin. Anong salita ito? 3, 2, 1, 0. Ang tamang sagot ay militar. Very good! Nakuha mo na naman. Ang galing mo talaga. Ito ang pang-apat na salita. Ito ang unang pangalan ni Magellan na tinalo ni Lapu-Lapu. Alam mo na ba kung anong salita ito? 3, 2, 1, 0. Ang tamang sagot ay Ferdinand. Mahusay. Nakuha mo na naman. Ang galing-galing mo talaga. Ang huling salita na kailangang buuin ay eto ang posisyon na hinahangad ng maraming politiko. Ngunit, sa kasalukuyan,
Si Rodrigo Roa Duterte ang nagmamay-ari. Anong salita ito? 3, 2, 1, 0. Ang tamang sagot ay Pangulo. Ang husay mo? Nakuha mo ulit ang sagot? Pakibilang mo nga kung ilan ang nakuha mo. Ano? 5 ang nakuha mo? Palakpakan mong sarili mo. Napakagaling mo talagang bata. Balikan nating muli ang mga nabuong salita. Basahin natin. Batas, Marcos, Militar, Ferdinand, Pangulo. May ideya na ba kayo kung sinong Pangulo ang tatalakayin natin mula sa mga salitang ito? Mahusay mga bata! Siya nga! Siya si Pangulong Ferdinand Marcos! Si Pangulong Ferdinand Marcos ay nanungkulan mula Disyembre 30, 1965 hanggang Pebrero 25, 1986. Si Pangulong Marcos ay isinilang noong Setyembre 11, 1917 sa Sarat, Ilocos Norte. Siya ay nag-aral sa Maynila nang pagkaabugasya sa Universidad ng Maynila at naging bar top notcher ng 2 beses. Bakit 2 beses siyang naging bar top notcher? Mahusay na tanong mga bata. 2 beses siyang naging bar top notcher sapagkat hindi siya pinaniwalaan noong una. Siya ay umulit sa pagsusulit upang makakuha ng lisensya sa pagiging abogado habang siya ay nakakulong. At ang resulta sa pangalawa ay pareho. Naging bar top notcher pa rin siya. Ano ulit yung sinasabi mong tanong? Bakit siya nakulong? Nilitis siya para sa pagpatay sa kalaban sa politika ng kanyang ama noong 1933 at napatunayang nagkasala noong Nobyembre 1939. Ngunit umapila siya sa Korte Suprema ng Pilipinas na siya mismo ang abogado ng kanyang sarili at napawalang sala paglipas ng 1 taon. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, siya ay naging isang opisyal sa Armadong Puwersa ng Pilipinas. Ang pag-angkin ni Marcos na siya ay naging leader sa kilusang gerilya ng Pilipinas ay isang mahalagang kadahilanan sa kanyang tagumpay sa politika. Ngunit ipinahayag ng mga tala ng gobyerno ng Estados Unidos na siya ay may maliit na papel o hindi talaga bahagi sa mga gawaing kontra Hapon noong 1942 hanggang 1945. Gayunpaman, nang maganap ang Death March o Marcha ng Kamatayan sa Bataan noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas, isa si Pangulong Marcos sa mga sundalo na nakaranas ng paghihirap. Kasama ng iba pang mga Pilipino at Amerikanong mga sundalo na naglakad mula Maribeles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga nang wala sa kanilang pinakain o pinaiinom. Si Pangulong Marcos ang ika-10 na presidente ng Pilipinas, ika-6 na presidente sa ika-3 Republika ng Pilipinas, at unang presidente sa ika-4 na Republika ng Pilipinas. May trivia ako sa inyo. Alam nyo bang si Pangulong Marcos ang bukod-tanging Pangulong umabot hanggang 3 termino sa kanyang pagkapresidente? Now you know! Ang kanyang unang termino ay mula noong Disyembre 30, 1965 hanggang 1969. Ang pangalawa niya namang termino ay mula Disyembre 30, 1969 hanggang 1981. At ang panghuli at ika-3 termino ni Pangulong Marcos
ay mula noong Hunyo 16, 1981 hanggang 1986. Ang kanyang termino ay minarkahan ng papalaking industrialisasyon at paglikha ng mga infrastruktura, kaya naman, siya ay nabansagang the architect of the new society. Naging kilala rin siya kahit sa ibang bansa dahil sa pagpapatupad ng batas militar sa Pilipinas. Mga nagawa ni Pangulong Marcos sa kanyang unang termino ng panunungkulan. Sa kanyang unang termino, nagsumikap siyang gawing dakilang muli ang bansa. Kaya sinabi niya ang mga katagang, "This nation shall be great again." Pinarkahan ito ng tinatawag na Golden Achievements ni Pangulong Marcos sapagkat nakapagpagawa siya ng maraming proyektong infrastruktura. Nakapagpatayo ng Cultural Center of the Philippines, Folk Arts Theater, Philippine Heart Center, Development Academy of the Philippines, at iba pa na nakikita ninyo sa larawan. Nakapagpagawa ng maraming mga kalsada gaya ng North Luzon Expressway at Marcos Highway at iba pa. Dagdag pa dito ang mga tulay na gaya ng San Juanico na tinawag na Marcos Bridge, ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas na nagdudugtong ng lalawigan ng Samar at Leyte, na sinasabi na naging tanda ng pag-ibig ni Marcos sa kanyang asawa na si Imelda. Idagdag pa dito ang maraming paaralan at health center upang mapalaganap ang paglilingkod pangkalusugan sa mga pook rural. Nagtaguyod ng Grain Revolution upang pataasin ang produksyon ng bigas, itinatag ang International Rice Institute sa Los Baños, Laguna upang palaganapin ang Miracle Rice. Noong 1968 ay nakapagluwas ng bigas ang Pilipinas kung saan kumita ang bansa ng 7 milyong dolyar. Pinag-ibayo ang pagkolekta ng buwis para mapabuti ang pananalapi ng bansa, gayon din sa pangungutang sa iba't ibang dayuhang institusyon ng World Bank at International Monetary Fund. Noong Oktubre 1966, sa Pilipinas idinaos ang isang summit ng 5 bansa upang talakayin ang papalalang problema sa Vietnam. Nagpadala ng higit sa 10,000 na mga sundalong Pilipino sa Vietnam sa ilalim ng PhilCAG o Philippine Civic Action Group. Nilagdaan niya ang Investment Incentives Act of 1967, ang responsable sa pagsasabatas ng Decentralization Act na nagbibigay kapangyarihan sa mga pinuno ng mga lokal na pamahalaan na humirang ng mga pinunong opisyal na binayaran ng mga pondong lokal. Sa unang terminong ito, nabuo ang organisasyong pangrehiyon na ASEAN na ang ibig sabihin ay Association of Southeast Asian Nation o Samahan ng mga Bansa sa Timog Silangang Asya. Ito ay itinatag noong Agosto 8, 1967 na binubuo ng Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore at Thailand na may layuning pagtaguyod ng paglago ng ekonomiya, kaunlarang panlipunan, pagsulong ng mga kultura sa mga kasapi at pagpapalaganap ng kapayapaang panrehiyon na lalaban sa bantang komunista. Maaaring iginuhit ang pagkakatatag ng ASEAN mula sa pagkakatatag ng dalawang hiwalay na organisasyon, ang Samahan ng Timog Silangang Asya, isang alyansa na binubuo ng mga bansang Pilipinas, Malaysia at Thailand
na itinatag noong 1960 at ang Mafilindo, isang iminungkahing alyansa na ibubuo ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia. Noong Enero 8, 1984, naging bahagi ng ASEAN ang Brunei. Nagkaroon din ng bagong kasapi ng sumanib ang Vietnam noong Hulyo 28, 1995. Ang ikapitong bansa sa ASEAN. Pagkatapos ng 2 taon, sumanib ang mga bansang Laos at Myanmar noong Hulyo 23, 1997 at Cambodia noong Abril 30, 1999. Nakinig ka bang mabuti sa tinalakay nating aralin? Kung ganon, sukatin natin ang kakayahang iyong natutunan sa pamamagitan ng maikling pagsusulit sa gawaing pampagkatuto. Handa ka na ba? Tukuyin kung tama o mali ang mga sumusunod na mga pahayag ayon sa ating napag-aralan sa araw na ito. Unang tanong. Si Marcos, ang presidente ng Pilipinas na may pinakamahabang termino ng panunungkulan. Tama o mali? 3, 2, 1, 0. Ang tamang sagot ay tama. Ikalawang tanong. Ang tulay ng San Juanico ang pinakamahaba sa bansa na nagdudugtong sa Samar at Cebu. Tama o mali? 3, 2, 1, 0. Ang tamang sagot ay mali. Pangatlong tanong. Noong Agosto 8, 1967, binuong ASEAN ng 7 bansa. Tama o mali? 3, 2, 1, 0. Ang tamang sagot ay mali. Pang-4 na tanong. At ang pang-5 tanong ay parehong multiple choice. May 4 na pagpipilian. Pipili ka ng isa na sagot. Sabihin mo na lang ang titik nito. Pang-4 na tanong. Anong bansa ang hindi kasama sa unang orihinal na kasapi ng ASEAN? A. Indonesia. B. Thailand. C. Cambodia. D. Singapore. Ano ang tamang sagot? 3, 2, 1, 0. Ang tamang sagot ay letter C. Pang-5 at huling tanong. Alin sa mga nakatalang infrastruktura ang hindi pinagawa ni Marcos? A. Philippine Heart Center. B. Cultural Center of the Philippines. C. Luzon Expressway. D. Universidad ng Pilipinas. Ano ang tamang sagot? 3, 2, 1, 0. Ang tamang sagot ay D. Nakuha nyo ba? Bilangin ngang mabuti kung ilan ang nakuha ninyo. Very good! 5 lahat ang nakuha mo. Ang galing-galing mo talaga. Binabati kita. Palakpakan mo ang iyong sarili. Hanggang dito na lang ang ating aralin sa araw na ito, mga bata. Hanggang sa susunod na araw ng pagkatuto sa Aralin Panlipunan 6. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutang panoorin ang Part 2 at Part 3 ng video ni Pangulong Ferdinand Marcos. I-click lang mula sa description sa ibaba ang video na ito upang madaling mahanap. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Salamat! Bye-bye mga bata! God bless us all!